Kasama din natin si Bombo Mayra Reside dito sa ating programang Good Morning Philippines at live na live po tayong napapanood at napapakinggan dito sa ating himpilan via Facebook at via radio po. Magandang umaga, Ma'am Tina. Magandang umaga din po sa inyo, Sir, Madam. Kumusta po kayo ngayon, Ma'am Tina? At nasaan po kayo ngayon? Ay, okay lang po. Nandito po ako sa aking shop dito sa Mangaldan po. Ayan. So talagang busy itong si Ma'am Tina. Ngunit tayo pinaunlakan, no, ng kanyang oras. Ma'am, pag-uusapan natin yung patungkol sa Pride Month. Bilang isa kayo sa presidente, no, ng Gay Association dyan sa Mangaldan. Kamusta po yung mga programa at ginagawa ng inyong asosasyon ngayong Pride Month po natin? Bali, ang Gay Association ng Mangaldan is active sa mga ganitong month. Lalo ngayon sa Pride Month siniselebra. Nagiging kami, sinasamantala namin yung balik eskwela activities dahil sa Pride Month din. Yun, nagkaroon kami ng mga free haircut, mga namimigay kami ng mga cleaning materials at saka mga school supplies sa mga beneficiaries ng mga schools na alam namin na medyo malayo dito sa aming bayan. Yes, ma'am. Ma'am Tina, sa grupo po ninyo or sa association nyo po, ilan po lahat ng mga membro dyan sa bayan ng Mangaldan? At kamusta yung pag-handle ninyo, ma'am? Nasa nasa 700 plus na member po namin kasi LGBT kahit mga lesbian po ay nakasali po nakasama po sa aming association. Yes, ma'am. Kamusta din po yung insight natin patungkol sa SOGI bill na talagang laging pinag-uusapan kapag ganitong Pride Month, Ma'am Tina? Ako. Dito naman sa Mangaldan kasi, ang SOGI bill kasi meron tayong dito sa Mangaldan na naipasang batas na anti-discrimination law, SOGI bill. Noong councilor pa, si Vice Mayor-elect ngayon ng Mangaldan, si Attorney Johnny Cabrera. At proud din po kami na nagkaroon po ng ganong batas dito sa Mangaldan at parang napoprotektahan din yung karapatan din namin mga LGBT dito sa bayan. Yes po, ma'am. Ma'am, siguro may katanungan din si Bombo Mayra. Yes, Ma'am Tina. Good morning po. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ito po nga mga hakbangin natin. Ano po, dahil nabanggit nyo nga kanina ngayong papalapit na papasukan na. Ano po yung mga ginagawa ninyong hakbangan? In terms naman po, ano po sa mga activities po ninyo, lalo na meron po ba kayong parang monthly or parang yearly na activity na ipinipresenta po sa ating pong bayan dyan sa mga land? Ay. Ma'am, minsan kinukuha namin yung mga kunyari pong may celebration like ngayon, balik eskwela. Very active po kami yearly. Pag balik eskwela, nandyan po kami, mga LGBTQI member na nagkakaroon kami ng mga activities like free haircut, at saka naglilinis kami sa mga schools, at saka namimigay kami ng mga school supplies. And then sa mga ibang month din, kunyari for example itong July, ganon, kami nagli-clean up drive kami tuwing siyempre para tag-ulan, ganon, ang mga bagyo, ganon. Nag-aano din kami, pupunta kami sa mga local officials namin, kunyari tumutulong kami, nagre-repack ng mga goods, ganon. Lahat po ng mga possible na activity na nagbo-volunteer po kami, naghahanap po kami ng way para kami po yung parang magamit volunteer na manpower. Kumusta naman po, ma'am, yung po pagbibigay po ng support or yung po pagtanggap po ng inyo pong municipality or ng mga leaders po ninyo dyan po sa bayan? Ay, dito sa Mangaldan, sa pangunguna ng aming Mayor Bonafide Vera Paraino, napakainit. Binibigyan po kami ng para bang sabihin natin special treatment dito sa bayan, lalo ng LGBT ng Mangaldan. Lahat, tuwing fiesta, tuwing may mga selebrasyon. Kumbaga, nakatiap kami kung mayroon silang wellness na project. Kinokontak po kami mga LGBT, tapos binibigyan din kami ng kumbaga para bang livelihood program, pagkakakitaan, sa mga empleyado, ganon, namin sila, i-beauty treatment namin sila, tapos bibigyan kami ng kumbaga in return din ng parang fund na pambili ng
mga treatment, mga gunting, ganon. Yes po. At Ma'am Tina, no, dito sa Bayan ng Mangaldan, may event po ba kayo ngayong buwan ng June na para lamang sa mga LGBT? May mga ganap po ba na parang pa-concert, mga pageant kapag ganitong Pride Month, Ma'am Tina? Opo, yearly po nagkakaroon po kami ng activities during Pride Month. Ginaganap 'yun sa last week ng June. Last week ng June. Last year kasi ang ginawa namin kasi 4th district. Kumbaga nag-usap-usap kami ang mga 4th district, ang Dagupan, Mangaldan, Sampabian, Manawag, and then sa Nasinto. Ginawa ang Pride Month celebration sa Manawag. Lagi sa Manawag kami. Kumbaga usual nakiki-join kami sa Manawag kasi meron din kami mga samahan dito sa dito sa 4th district. Ngayon taon na to, napag-decide namin na dito lang sa Mangaldan gaganapin yung aming celebration para bang get together ng mga LGBTQI dito sa Mangaldan. So talagang yung asosasyon niyo, ma'am, talagang aktibo, no, dito sa Pride Month na ito. At yung mga members po ninyo, ma'am, ano po yung sino po yung pinakabata, ano po yung edad ng pinakabatang members ninyo at yung may edad na din po? According to our constitution and bylaws, kasi 17 ang pwedeng sumama sa amin na member. Pero may mga sumasama din sa amin na below 17, mga age 11, 12, ganon. Pero kumbaga hindi pa namin siya actual na member, pero siyempre tinatanggap lang namin dito pag pupunta sila, pag may activity sila, sumasama-sama sila, or pag nagbabarang-barangay kami, doon namin nakikita yung mga maliliit na ng mga LGBT. Yun, welcome naman sila sa amin para at least sila din yung mga next sa amin or next na at least meron na silang points na sa next na ganito yung namin, maganda yung hangarin. Ganun yung And then yung mga matatanda, meron din kaming mga old dito. Actually, nung last fiesta namin, yung Miss Gay Mangaldan namin, 2 kategory, Miss Gay Teen at saka Miss Gay, yung mga pwede pa kami, yung mga tatanders, mga matatanda na. Yung binibigyan din namin sila ng highlights din. Kasi akala nila matanda na, out na sila sa community ng ganito. No, inaano din namin sila. At saka dito kasi, yung LGBTQI dito, kung may federated kasi itong yung Gay Association of Mangaldan, meron kaming Salon Association, yung mga LGBT din sila, ganun, para mag-inaano namin. Tapos kukumbine lang lahat namin sila. Para maging sila, connection lahat sa namin. Larangan ng namin. Yes, ma'am. Ma'am Tina, may opisina po ba kayo dyan sa Mangaldan? Dito po sa aking pwesto, dito po yung nagiging shop po, nagiging office namin. Kasi dito sa Mangaldan, meron kaming ako kasi ang business ko kasi dito, supplier ako ng mga salon supplies. Lahat ng mga gay dito sila halos lahat ng nila. For example, kung meron silang racket, ganun kumukuha sila sa akin ng mga gamot, tapos yung bayad next na Kaya dito sila nagiging dito yung nagiging trade nila. Dito yung kung mayroon silang concern, mayroon silang request na may dito sila nagpupunta. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, maibalik ko po doon sa activity na ngayong nalalapit na ngayong June, how was the preparation po na inyo pong ginagawa? Okay lang po, nakiki-coordinate kami sa local at saka sa provincial kasi sa provincial para nagre-request kami ng live band ni ating Governor Goeco. And then sa aming LGU Mangaldan din, kami kasi gusto namin kasi na magkaroon kasi last year isang activity namin is yung free yung HIV kit na test. At saka nag-undergo kami doon at kinakausap ko si Sir Lareto, yung municipal namin health officer.
na kung pwede ngayon sa aming Pride Month celebration, iano ulit yung yung free HIV test at saka yung pamimigay ng mga 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 condoms ganun yung gaano kami. Nangyari na yun sa amin. Kaya gusto namin ulit mabalik din para aware din kami sa mga Yes. Ma'am, speaking of HIV kits, dahil nabanggit nyo na rin, ngayong Pride Month ay isa sa mga maginagawa nyo rin pong pagtalakay ay itong usapin na ito. Kumusta po yung pong pagpapaliwanag o pag-disseminate din po natin at enlightenment sa ating mga kapwa LGBTQIA+ community dahil mostly yung mga rumors, po hindi natin maiwasan. Sinasabi nila mostly ay pinagmumulan daw po ay mula po sa inyo pong society. Ano po yung parang explanation po natin dito or take? Ano po, Mama? Sabi ko sa kanila, sa mga patunayan natin sa itong move na to once na nag-test ka, nag-undergo ka sa HIV test at natin na para bang zero yung casualty na dito sa ating asosasyon, sabi kong ganun, yung stigma ng mga tao na ay mga baka merong HIV yan or HIV parang something na ganun, at least sa pamamaraan na ganun ipapakita namin na para something na kaisa kami sa mga nag-advocate na zero casualties or mabawasan ang mga HIV natin patient natin dito sa ating probinsya. Yes, ma'am. Opo. Ma'am Tina, ano po yung pinaka most common na discrimination ng LGBTQIA+ dyan sa mga dan base sa mga naririnig nyo sa inyong mga kamiyembruhan, ma'am? At paano natin ito natutugunan, ma'am, bilang isang presidente dyan po? Yung siguro yung bully, yung pagiging bully, yung kumbaga sa lansangan. Hindi natin maalis 'yon. Kaya yung sinasabi ko sa mga tao ay ngayon sinasabi ko sa mga kapwa ko, once na nabully ka, once na inano ka, para bang something na i-deadman na lang nila para kasi minsan kasi nagkakaroon ng anong pangalan, mas lalong mo yung apoy, nasisigaan mo. Kaya pag dinedma mo yun, alam mo next na na magbubuli yung bully, hindi na siya magbubuli. Kasi hindi na ako pinansin yan o sa ibang bakla parang ganon. Kasi once na pinansin mo yan, tatawa sila, magiging nila yon, yun na yung magiging nila, lagi nilang gawain. So kasi yung sinasabi ko, saka dito sa Mangaldan kasi ang mga LGBT dito, naging malapit kami sa community. Kaya nga halos lahat ng barangay na serban namin, lahat ng sa Matoda, sa mga Sapatoda. Kilala nila, sila yung nagugupit, sila yung nagbibigay ng free treatment, sila yung magiging yung kumbaga yung tumataas din yung namin, yung kumbaga yung kalidad ng namin ng asosasyon namin or biyang LGBT. Parang nirerespeto na rin kami doon. Yun nga, nagiging kami dahil sa ginagawa din namin. Kumbaga yun din yung simpleng namin na pakita natin na ito tayo, hindi lang basta-bastang bakla or LGBT. May magagawa rin tayo sa community, gano'n. Kaya yung mga ibang gay, sumasali sila sa mga, ang ganda. Kasi pag lumalabas ka, kami, unlike noon na lumalabas ka, mga kami, kumbaga kinukutsa kami. Ngayon sinasabi, si Katumay ng Pukli, siya yung nanggupit sa amin, siya yung tumulong sa amin. Ang ganda ng feedback. Kaya yun, tinutuloy-tuloy namin yung ganong namin. Nadikain. Yes, ma'am. Ma'am, maiba tayo pag-uusapan dahil syempre isa din kayong salon owner at balita ko makeup artist din kayo at talagang may mga background kayo sa pagpapaganda. Kamusta naman po yung journey ninyo dito? Pwede po ba ninyong maikwento itong journey ng pagiging makeup artist, salon owner at paano nyo nakamit itong mga pag-aari nyo ngayon, yung salon supply dealer, catering service, restaurant at iba pa, ma'am? Oo. Yan nga, lahat kami nag-start sa makeup artist. Oo. Lahat kami, kahit yung mga, inumpisa lang namin sa mga schools, schools activities, tapos hanggang sa mga pageants, o sa mga weddings, ganon. Yun, paano, pa-evolve, sumasabay sa trend ng ng mga uso ng mga makeup. Kaya yun. And then hanggat kasi pag nasa industry ka ng mga makeup, may makikita ka mga ibang
mga ibang pagkakakitaan. Kasi kung sa makeup ka lang talaga nakatutok, parang kulang kasi seasonal eh. Hindi araw-araw may nagpapa-makeup, hindi araw-araw graduation, hindi araw-araw wedding. So kung naghanap kami ng ang salon. Okay, ang salon. Kaya pinasok ko ang salon. Kasi alam ko, araw-araw may nagpapagupit. Araw-araw may magpapaalo ng buhok. Sabi, may income pa din. Nag-generate pa rin income. Kahit wala yung nagpapa-makeup, may salon. And then yung salon owner ko, ay yung mga supplies naman kasi, parang gusto ko kasi sa mga LGBT, for example, sa mga nagra-racket, sa mga wala pa silang fund para gamot, ganon. Ang sinasabi ko sa kanila, pwede kayong pumasakin ng gamot after na service nyo, bayaran nyo. Parang ganon. Kasi dito sa sa bahay ng mga landon, ganon ang ginagawa nila. Umuutang, bayad, utang, bayad. Ganon. Something parang livelihood din para sa kanila na yung mga paumpisa pa lang sa mga salon na nakakaroon sila ng Saka dito sa akin, pwede silang pumunta kung wala kayong salon. Tapos meron kayong client, pwede niyo gamitin kako na lang dyan sa kanila. Dito nabili kayo ng gamot ko gano'n. Lahat ng dito. Kasi sa namin sa mga free haircut namin at sa mga treatment namin, kumbaga parang na rin nila yun eh. Parang seminar din nila. Mm-mm. Oo, kaya yung sumasama sa nakakaroon sila ng yung may mga gay pa LGBT na hindi marunong magupit, ngayon marunong na kasi sumasama sila sa mga pre-haircut namin activities, mga treatments namin, ganun. Mm-mm. Kaya yun goods. Kaya maganda din yung namin mga project kasi long term na-adapt nila. Yes, ma'am. Ma'am, ilang taon kayo nang nagsimula sa ganitong business at yung discover ng inyong talento na makapaghawak ng business at maging talagang magaling dito, ma'am? Siguro nung sabi natin mga 30 years old ko. Mm-hmm. Ganun. Wala akong wala talaga. Kung ano na lang yung kinikita, tinatago or binibili hanggang lumaki, hanggang nagkaroon ng sariling salon. Ganun, hindi na nagre-rent. Parang sabi kong ganun sa mga bata na dito, tingnan nyo ako, parang something na dati nagre-renta, ngayon pagmamay-ari na, tapos may mga ganun. Kasi imposible lahat eh, kung alam mo kung maganda yung yung hagikain mo, maganda yung mga mga trabaho mo, yun, maganda din yung bunga na nakikita. Kaya yun siguro. Kaya yun din, sabi ko, set as inspiration din sa mga LGBT na kagaya ko na, yun nga, dapat, hindi ko naman sinasabi na tumingin kayo sa akin, sample, sabi ko gano'n. Kung something may idea din na mapupulot din nila sa pinagdaanan ko. Mm-hmm. Yes, ma'am. Ma'am, so mga ilang years po kayo na naging isang makeup artist bago maging salon owner po, ma'am? Siguro mga 3 years, ganon. Oo. 3 years ako naging makeup artist. Kaso lang, ang dami nang lumalabas na makeup artist. Mm-hmm. Kasi, yun nga, sinasabi ko lagi sa mga kasi ang makeup art, sa pagiging makeup artist, kumbaga, may hangganan yan eh. Alam mo, pag tumanda ka na, kunyari age mo na siguro 40, 50, ganon. Iba na yung magiging client mo rin eh. Yung mga bata pa rin, client din nila, mga bata eh. Kasi yung mga age mo na mga 50s din, mga 40s din, wala na sila. Hindi na sila nagpapaano. Kaya sabi ko sa kanila, maghanap kayo ng long term na na pagkikitaan. Kaya sabi ko gano'n, parang tulad ko, lagi ko sinasabi sa kanila, tulad ko, yung makeup artist, sabi unti-unti kong tinanggal, at tapos ako ng salon, ako ng restaurant, tanggal ako ng mga catering service. Alam ko pang matagalan yun eh. Oo, pang matagalang yun, service kasi. Sabi ko, sige maganda, sabi niyo gano'n sila sa akin. Kaya nagiging sila din, nagmamotivate sila na hindi lang yung iisa yung alam nilang pagkakitaan kasi pag LGBT, salon agad, salon lagi, gano'n. O pwede pa rin. Tapos yung magiging tauhan ka sa salon. Lagi ko sinasabi na hindi habang buhay magiging tauhan kayo, kaya nyo rin mag-start sa maliit na salon hanggang lumaki yan. Trabaho lang, i-dedicate sa trabaho, hindi lang yung kikita, yung kumbaga meron kasi mga salon na alam niyo na yung hindi ka nababalikan kasi pangit yung trabaho mo. Lagi ko sinasabi na mahal niyo yung trabaho niyo kasi siya yung bubuhay sa inyo eh. Gano'n na lang lagi.
sinasabi ko sa mga LGBT na paumpisa. Yes, ma'am. Ma'am, paano yun naman po napasok? Ano po ito po nga pagkakaroon ng menswear collection rentals po ninyo, ma'am? Kasi dati na ako ng mga weddings. May mga couture ako, gowns and weddings ng mga lahat ng And then sa mga politician din nanahi din ako ng mga gowns nila, damit nila. Ngayon, sabi ko nga nag-i-evolve, nagta-transform. Tinanggal ko yung mga ladies wear, mga gowns. Lahat ng mga gowns ko binigay ko sa mga LGBT, mga bakla pag-start nila. Kasi gusto nyo niya. Kasi magme-menswear ako. Kasi ko rin yung menswear kasi sa dami ko na rin siguro ng trabaho ng business. Ang menswear kasi nandyan lang eh. Hindi ka repair, hindi mo hindi tutok. Kung baka pag suit lang, small, medium, and large. O parang something na gano'n. Madali ko na lang natatrabaho. Kasi ayoko naman na nasisira ako sa customer kasi kung ba lahat na lang ng business sa akin, hindi ko na ibibigay yung maganda na ko. Kaya pwede kong sabi kong hindi naman sa i-let go. Sabi kong pwede ko naman ipasa sa iba. Kaya lagi ko sa kanila. Ganun, pag may mga customer ako na pinapasa ko na lang. Yes, ma'am. Ma'am, itong mga designs nitong pong menswear collection, kayo rin po ba parang yung nag-approve, kung approve po ba yung mga design na inyo pong ipaparenta sa inyo pong mga customers? Opo, minsan kasi ang mga customers kasi tumitingin sila sa sa Google, sa YouTube, gusto nila ganito. In-explain ko naman ito po maganda po tignan kasi parang gwapo yung nakasuot, maganda yung maputi, matangkad. Hindi po bagay sa inyo. Parang something na gano'n na nagiging niya. Kumbaga ito po yung bagay, ito po yung magandang kulay, ito po yung parang gano'n hanggang na sa mga pageants, like dyan din sa Dagupan, pag may mga pageants sila, ako na yung nag-official wardrobe sa mga schools, sa mga UA, sa mga UL, gano'n, sa barangay-barangay dyan, sa CDD, gano'n, UDD. Ako na nagbibihis-bihis dyan pag may mga events sila. Sa kakarating sa Sampabian, gano'n, may mga Ginoo sila, kasi gano'n. Nagiging nagiging parang racket din. O nag-sponsor din ako sa mga schools. Yes, ma'am. Looking back, ano po sa inyo pong mga journey before at ngayon, parang napakalaki po ng hakbang na inyo pong ginawa. Ano po yung parang kung babalik tanawin nyo po yung inyo pong mga experiences before, ano po yung parang masasabi nyo na buti na kayanan ko? Kumbaga, pinaka-big struggle inyo pong naranasan at na-overcome po ninyo, ma'am? Siguro yung yung sa pandemic. Halos lahat kami napilay nung pandemic. Halos lahat nagsarado, walang events, lahat ng ipon siguro, minsan pa nga lahat ng namin, na-produce namin, nabenta namin. Oo. Na-overcome namin yun siguro yung nag-start kami ulit o nag-start ako ulit is yung anong pangalan nito ay kumbaga binaba namin yung price para lang maka-start kasi noong bago pandemic kumbaga syempre ikaw kilala ka na nila, meron ka na ng price standard. Ngayon, umpisa ka pa lang ulit, hindi mo yung kasi halos lahat din naging naging problema din financially. So ang ginawa ko, parang bumalik ako from the start. Nag-umpisa ulit din ako sa mura. Hanggang pag tumaas pa din ulit. Oo, ganun yun. Adjust na lang ako. Kasi kung yun yung yung doon ka nag-stop na mahal ka na ng mga paningil, wala, mahirapan ka talaga bumangon. Kaya yun ulit. Hanggang nandito ulit, bumalik ulit yung namin. Tapos nung okay na, yun, yung pricing ng namin, ng services namin, binalik na namin. O yun, hanggang nakaluwag-luwag na rin. Yes, ma'am. Ma'am Tina, ano naman po yung pakiramdam ninyo na naabot nyo yung ganitong mga pag-aari nyo at syempre yung sa career ninyo, ma'am, at marami na kayong napatunayan bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ community? Masaya kasi hindi mo in-expect halos lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga sa family ko, ng mga kaibigan ko
Hindi ko in-expect na yung ganito, magkakaroon ka ng mga ganitong business na ano. Kasi simple lang talaga din ako dito sa bayan namin. Wala, hindi mo ako makikita sa mga bars na lagi, hindi mo ako kahit sa mga wala, napaka-simple kasi yung lifestyle ko, yun din ang ko. Hindi nila alam nga, minsan nga, pupunta ako sa business ko, hindi nila alam ako yung may-ari. Hindi ko ba yung may-ari sa ganun? Tapos pag bumibili ako ng mga bilihin na para sa akala nila ako yung tauhan. Tapos sabihin, ay ako po yung may-ari na, ay ikaw po na si Martina Tas. Tapos may mga events kami. Hindi kasi ako para bang something na, yun din yung kasi yung kahinaan ko siguro, yung pakita ko na na bossy ako or something na yun lang siguro yung magiging kung bakit sa baba ka lang talaga, manatiling nakaapak sa lupa at nakatingala sa langit lagi. Yes, ma'am. So talagang napaka down to earth ninyo bilang isa ding may-ari ng ilang mga establishment or yung mga ibang negosyo diyan po sa Mangaldana, Ma'am Tina. Opo. Yes, ma'am. At syempre sa mga kabombo natin, mga viewers and listeners na gusto rin po na parang kung paano po ninyo binild yung inyo pong pangalan bilang isang Tina Castle, ay paano nyo po ito sinimulan? Any message sa ating mga aspiring din na maging kagaya po ninyo, ma'am? Maging lang kayo, be yourself. Wag kayong mag-inggit. Alisin niyo yung inggit. Yung competition na sa atin, wala sa ibang tao. Lahat ng ginagawa nyo ay para sa sarili mo at para sa pamilya mo, hindi yung para sa ibang tao. Yung kumbaga gusto mo yumaman para sabihin sa'yo na mayaman ka, no? Gusto mo maging yumaman, is para lang sa sarili mo, hindi yung para sa sabihin na tao na mayaman ka. Ganun lagi. Tapos, center mo lagi kay God. Yes, ma'am. Ayan, siguro ma'am, paanyaya sa mga kababayan natin na syempre yung nais din manood kung yung kaganapan or event ng programa ng LGBTQIA+ sa Pride Month or paganyaya din sa ilang mga miyembro nyo dyan sa Mangaldan, ma'am, sa inyong gaganapin this last week ng June. Go ahead po, ma'am. Ini-invite ko kayo, it is June 22 to 23, magkakaroon kami ng LGBT activities dito sa Mangaldan at magkakaroon din kami ng LGBT get-together po. To be announced po yung saan yung venue and then po yung mga kaganapan din po. Okay. And Ma'am Tina, maraming salamat po sa inyong oras. Kahit busy-busy kayo ay talagang binigyan nyo kami. May wedding ako ngayon Yes po. Po lang po. Maraming salamat, ma'am. God bless po, ma'am. Salamat po. Thank you po. At yan mga kabombo, itong